The highest law enforcement official being held. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people, this is Phil Castro. Time to stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal, remember that. History don't bend to the ones who fast talk, and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people, this is Phil Castro. Time to stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal, remember that. History don't bend to the ones who fast talk, and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Hello po. Maraming salamat po sa walang sawang support sa ating YouTube channel. And again, before we start our podcast today, para po sa ating mga kababayan po na nanonood sa ating channel, again, don't forget to share and like ating YouTube channel at itong podcast po paki-like para po at least mas marami pa tayong mapupuntahan ng mga ibang tao na pwedeng mag-share at makinig sa ating kwentuhan. And also, during our live telecast today, there will be a QR code na makikita nyo po on our screen. Gamitin nyo lang po yung phone nyo if you're watching on the TV, tablet, or television. I-scan nyo lang po yung code and you can follow us through this code kung saan po lahat po ng ating social media account ay naandun po. And we're trying our best to update ito pong mga social media accounts natin para po mas marami tayong mga informations na makuha about this political issues na pinag-uusapan po natin. Today pag-usapan po natin, ito pong kasi po nagkaroon ng recess ang ICC po on the I think second day or third day po nung hearing at nagkaroon po tayo ng pagkakataon panoorin po yung press conference ng Office of the Counsel, Prosecutor Counsel or mali po pala, Office of the Legal Counsel nitong mga EJK victims dito sa The Hague. At nagkaroon sila ng press con at pag-uusapan po natin yung mga detalyeng nasabi doon at mga naitanong sa ating mga attorney na nagre-represent sa ating mga EJK victims. Together with this topic, naimbitahan po natin isa po sa mga vloggers na pinapanood ko at hinahangaan ko po pagdating sa kanyang mga political views about dito sa ating mga political issues. Please welcome po without further ado, Events Horizon Vlogs. Hi, good morning po dyan po. Events Horizon Vlogs channel at your service. All right. And para sa ating mga listeners, if you don't mind, please introduce yourself. Bali, ako po'y based in Qatar and OFW. Then, Event Horizon Vlogs po yung akin, or RBNG Vlogs po, yung aking other YouTube channel po. Yan po, Great. sabi ko lang po dyan. Sige. And Sir Events, maraming salamat at pinaunlakan niyo po kami ng pagkakataon para at least mapagkwentuhan po natin itong issue na to. So, going to our topic, kung kayo po'y nakakasubaybay sa ICC hearings, nakita mo po natin yung first day and second day nung ICC hearing na kung saan nakita natin yung mga testimony ng prosecutor, ng defense, at yung legal counsel ng mga EJK victims. At makikita natin dito yung mga differences ng kanila mga testimony at marami pong iba't ibang mga political analysts, legal luminaries na nagsalita na about this. Ngayon po, magfo-focus tayo doon sa isang press conference na ginawa ni Attorney Paulina Masida. Ito po ay legal counsel ng mga EJK victims. At marami po siyang nasabi dito. At pag-usapan natin yung mga punto na kung saan sabi niya, dito natin makikita yung mga connection like a jigsaw puzzle na makikita natin ano ba talaga ang rason bakit na andon si Pangulong Duterte at bakit kailangan i-confirm itong mga evidence na ito bago tayo pumunta sa trial.
coming first sa unang question natin na Sige. maganda pag-usapan dito is that um, bakit kinakailangan ah, bakit kinakailangan na i-hide yung pangalan nung mga biktima o yung mga nagrereklamo publicly? Pwede bang as what the defense is saying, maaari bang i-consider natin because they are not publicly shown yung pangalan nila na these are incorrect or no evidence na ito ay totoong tao? Protection. Protection. Yun po na kailangan i-hide po yung kanilang mga pangalan, mga kakilikilan po. Para sa Mhm. protection po yun. Remember po, ang dating Pangulo still wields a vast amounts of influence and power. Residual or kahit ano, pera, marami pa siyang marami niyang gawin yan. Pwede niyang balikan din yung mga taong nagkabla sa kanila. Yung kanyang mga avid followers din po will be subject no. Mangyari po yung baka maharas po yung mga biktima. Kaya hindi na Mhm. lang po ano yan, posible baka gapangin nila yan unti-unti. Kaya Correct. maganda i-hide po yung kanilang pagkakakilanlan ng For mga for tao. their safety. Sir Events, Yes. pakilakasan ng konti yung mic or siguro palapit ng konti kasi mahina po yung reception ng mic. Or Mahina reception. opo, Teka, kung lilipat ako ng naka-earbuds po location ba ha. kayo? Naka-earbuds po ba? Pwede po bang kung lapit niyo yung mic sa niyo po, sa mouth niyo? Mahina eh. Ano lang sa akin, nakikita ko yung pasok ng audio, 2 to 3 bars lang. So, Ganun for ba? Hindi, ano sure. kasi, may natutulog pa kasi dito. Kaya ano ko, Yeah. kasi, Pero okay lang ba dilipat ako ng i-ano location. natin? Hindi, Mag-off ka muna kahit ako. dyan na lang, basta kung pwedeng i-ano mo na lang na parang Test. lapel. Ganyan? Yan, Ganyan? mas malakas ang konti. Sige. Sige po. Yeah. Kung okay lang Testing. kasi para Testing. hindi ka na umalis. Nahiya naman ako kung paalisin pa ka. Alis ka pa. Hindi. Not Ayan. actually, 4 o'clock pa dito sa Qatar. Iba dito tulog. Kaya medyo Oh, yeah, yeah, mababa yeah. ang boses ko. Pero gawin na lang natin, lapit mo na lang yung mic Ganito, lilipat din para ako at sa least. ibang lugar. Pwede naman yun eh. Pero sa Mm, loob ako ng ay, ng kitchen. Yun, dito, secure dito. Bigyan mo ko 2 minutes lang. Mag-off ka muna ako. oh, okay. Pero if you don't need to. Pero kung gusto mo talaga, sige, no problem sa akin. Kasi, give me 2 minutes lang ha. Teka lang ha. Okay. Sige po. Nandiyan naman po yung link. Baba na lang. Hindi. Mabilis mo na ako. Pat. Okay po. Sige. Yeah. Yun lang pala. Okay. Okay. Antayin po natin si Sir Events Horizon. Siniset up lang po niya. Pagpasensyahan niyo na po during live stream, may mga issue po tayo sa sound system. One of it is yung issue sa sound system kasi po nakikita ko on my end yung ano po ng sounds and sometimes especially kapagka nagte-team replay hindi po napapansin. Siyempre hangga't maaari kung maayos natin yung sound system, ayusin natin. Ayan. Tingnan natin si Sir, Game na. si Let's Events go. Horizon. Okay na po, Ayos ayan. na. Yan, ayos na. Ayan, Yan. mas Yan na. malakas. Yan. Iyan, Hindi, malakas. Okay. kasi, pag kasi doon kasi, may katabi ng kwarto partition lang. Pag Hmm. humingi ako, magre-reklamo yun. Dito na ako sa kitchen, secluded ako dito ngayon. Okay. Yan. Pasensya na, pero thank you, boss. Thank you, boss. Eto, welcome sa aking stage studio. Ang kusina ng aming bahay. Yan. Okay. So, another question po, no? Kasi nagiging issue din to ng defense dito sa counsel ng mga victims. Ang sabi ng defense is, kung anonymous itong mga nagrereklamo, paano mako-confirm ng mga judges sa ICC na sila'y totoo at hindi lang ito pa ang mga pictures galing sa media sa Pilipinas? Excuse me again, sabi ng depensa, di sila totoo. Ano yung mga taong nakatumiting mo gabi-gabi?
Ano yung lalo yung mga batang nadadami sa EJK? Hindi sila totoo? Kasi parang Talagang sobrang yata. sinasabi po kasi ng depensa, it's more on Hmm. wala kasing pangalan na inilathala in public. Kaya how can you Hindi, say that these niredact are eh. real people? Yeah. Niredact sila eh. Mm. Dahil sa pangalawa, ang media nandyan, alam mo lang kung may pangyari, pupunta po dun yung media. Kaya dapat lang na ito yung totoo po. Pangalawa, marami umiyak, marami tumatangis at hindi lang po iilan. Marami sila, corporate sila. Hindi pa pwedeng gawin para isolated case po yan, mga boss, mga madam. Kaya talagang I believe so, di yung, alam mo natin, defense is defense, no? They want to Mm. they're out to discredit, no? The witnesses ng EJK victims ni Digo. So it's like another Maraming strategy. tumatangis, maraming umiiyak, maraming maraming naghahabol. Kaya I repeat, naniniwala ako sa nangyayari na meron talagang ganyan, gabi-gabi. One of the hunting pictures sa dad, yung sa akin, yung bagong Pieta, yung kanyang kinakasama na wala ng malay, wala ng buhay, umiiyak yung babae na parang kinakandong niya. Yung bagong Pieta ngayon. Imposible Tama yun po. na And sinasabi nila Kaufman. also another thing din na lumabas din po dito sa press conference na to, Ano po? yung isang victim ng EJK ay po pwede rin daw pong maging witness sa proceeding sa ICC. My question po is sa inyo po, no, sa inyong siguro pagkakaintindi dito sa proceedings. Ano ang pagkakaiba sa tingin niyo po ng isang victim lang versus sa isang witness kung gagamitin nila ito sa procedure? And again, this is a disclaimer, we're not lawyer, we're just giving our opinion as non-lawyers. Mm. Okay, We're just not a also disclaimer. journalists. Correct. We're not also We're journalists, just Rosa. giving our We're opinions. just Okay. ordinary people only. Mm. Talking each other. Okay. Yung ano pa sir? Pakiano lang po yung ano? A difference Nawala sa... ng victims versus And witness sa ICC. victims, yun yung ano, yung nangyari, nasagasaan ng EJK ni Digong. Yung witnesses kasi, yung merong mag-hold ng account po sa mga nangyayari. Yun po yung And, witness, yung mga saksi. and there would be a possibility that one person is both as a witness and also a Yes, victim. and a victim. Yun yung posible, yun yung mga nakasaksi ng malagim ng pangyayari. Malamang Correct. kapamilya na pwede sinabi, base sa kwento po doon, di ba? Pinaalis ng labas ng bahay habang inooperahan po yung kanilang kasama sa bahay. Posible rin kasi na yung kapamilya rin kasi naka-witness na paano merong siguro drive-by shooting yan, pang 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 pang, bang 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 bang, yung umalis ka agad. Yun ang Mhm. witness or At victims din kasi kung sa kapamilya kadugo nila na sila mismo nakakita ng mhm. malagim na pangyayari sa kanilang buhay. O pwede rin Ta- kasi witness din kasi pwede kasi coming from the other group, other side. mhm. I think so. Correct me if I'm wrong. Si Roy Hinagarama yata already nandyan yata sa ICC na rin yata as witness. Si Oo, kasi Garma, meron din hostile. siyang statement, 'di ba, na I think nag-witness Nakinodan siya sa, eh. sa Quadcom. Mm. Then si Matubato at at et al. Yun yung mga dati nilang kasama nila na they come out to the open po na as witness now sa sa baluktot na gawa nila ng grupo nila Duterte. Yun ang mga Yeah. witnesses. Yeah, and also dagdagan ko 'yung sinabi ni Sir Events. Sige po. Pinaliwanag to ni Attorney Masida na Mm. this is what we call dual status. Ibig sabihin, ang Mm. isang victim ay pwede ring Mm. magamit ng prosecutor or Yes. defense or even the counsel of the victims sa ICC proceedings na maging witness. Kasi they Witness, know saksi.
Yes, they have their own personal account of what's going on. Kasi parang pinapaliwanag dito that the evidence stands also with the person na pinanggalingan nung Ah, problema or nung in complaint, other hindi lang words sa po, Sir dokumenta. Pelcas, ang tabi is called first-hand account. Correct, Kumbaga, correct. she's in the picture sa nangyayari. Yun yung first-hand account kung tawagin. Nasa loob siya ng storya. Mhm. Nandun siya. Saksi siya. Hmm. Another thing po na gusto ko din malaman yung Sige po, reaction sir. ninyo, no? What if naman ho, magkaroon ng chance na magka-access ang defense sa information nitong mga complainant? Ano po sa tingin niyo ang maaring puwedeng mangyari dito? Would it be beneficial sa mga complainants or may mga information na hindi naman, um, sabihin na natin may mga information na hindi naman kailangan ibigay sa defense? Tansya ko kasi, di ba dapat ang isang nakos ang may karapatan siya, di ba, upang malaman sino yung kaakusa sa kanya. Siyempre, dapat to be legally fair, dapat bigyan siya ng ng, ng kung ano man yung kopya ng o kung yung asunto laban sa kanya. Wag naman lahat. Dahil kasi baka mamaya, ipon pati yung mga naghahabla sa akin, baka balikan naman yun. Tandaan po natin kasi, siya mismo, I repeat it again, di ba? Meron siya considerable amount of influence and power sa kanyang mga minions, sa kanyang mga ng mga supportador sa kanya. Eh kung Hmm. mangyari ganito, yung witness na yan, yung witness na nalaman yung tunay na pangalan at nangyari, si Digong na-convict, o sino pagbabalingan ng kanilang galit? Sila. Sasabihin nila, dahil sa inyo, ang aming tatay nakulong. O di ba, sabi, tatay nila, di ba? Tatay nila, di ba? Ang aming tatay nakulong. And alam niyo po, Paano I sila remember babalikan yun? yes, and I Sige remember po. isa ito sa mga sinabi ni Attorney Conti nung, isang Mm. interview sa kanya ng bilyonaryo. Parang sinasabi niya na may mga information na ibibigay sa mga defense lawyer, pero there are Mm. certain condition just to Mm. provide safety at security na rin doon sa mga complainant because of, sa lawak na impluwensiya Yes. ng Oh, mga Duterte kaya nga. because of, identity ito, eh. Knowing na Oh, risky identity. na ye Identity, pangalan, tunay yeah, na pangalan, saan siya nakatira. O sige, mm, sabihin natin siya, hindi siya makukuha. Hindi hmm, siya makukuha. Ang problema, hmm. paano yung makaano-ano nila? Hindi sila yung pinalikan. Yun nga yung ano, eh, Kaya yun redacted nga po yung yung sunod ko na identity. question, eh, sir. So, this is Sige po, very sir. risky na malaman yung identity nila or ng kamag-anak nila. Ano sa tingin ninyo ang mga safety measures na maaaring gawin siguro ng pamilya? Legally we don't know much about dun sa legal aspect, eh. Pero knowing in a layman's term, what do you think ang puwedeng gawin ng mga victims o yung mga complainant? I think one way is dapat Ay, wala po kayong sound, sir. mangibang ano sila, umalis na sila sa lugar na yun. Bumalik sila sa kanilang sariling bayan. Kung sila yung mga galing sa kanilang probinsyang pinanggalingan. That's number one. At least doon, may marami sila makano-ano doon po doon na maaaring hanggang pumortekta sa kanila. Yan ang Sir Event, wala po. Sorry, nawala po si Sir Events Horizon. Hindi ko naririnig yung kanyang, sounds. Oh, while we're waiting for Events Horizon, maraming salamat po sa walang sound support, 'yan. Shoutout po sa mga nanonood, 'yan, Spokesjet, hello. Ayan, hello po sa inyong lahat. Um, nawala si Events Horizon. Pero antayin natin siya makabalik. Yun nga pinag-uusapan natin dito. Nandito na tayo sa punto na pinag-uusapan natin yung risk involved dito sa mga nagko-complain. Kasi importante nating malaman 'yan dahil malaking taong binabangga nitong mga EJK victims. And we all know that
the Duterte has a very huge following sa Pilipinas. And kaya nakikita natin there is a safety risk pagdating sa ganitong bagay. Especially EJK is a sought after issue sa Pilipinas, especially after bumaba si dating Pangulong Duterte. And I think sa akin, while we're waiting for Events Horizon, sa akin po kasi, importante kasing importante natin pangalagaan yung safety ng mga complainant. Tulad nga nung sinabi ni Attorney Masida, uh, or Attorney Masida, yan, Paulina Masida ng ICC Legal Counsel ng mga EJK victims. Ang sabi niya dito, there should be condition or there are conditions set in place sa identity ng mga biktima. And second, there are also mga conditions na rin na ibinigay for the victims itself. Ayan. Okay, mabalik lang tayo kay Sir Events Horizon. Ayan, and ayun. Hello, sir? Hello, hello? Ayun. Mukhang hindi natin naririnig si sir. Hello, hello, hello. Okay na, ayos na. Wala pong Nagano, sounds. Wala bumitaw po ako. akong marinig na sounds po. Bumitaw. Sensya, bumitaw Hindi, ako. hindi ko po marinig ang inyong... Hindi ko po narinig na kayo'y nagsasalita. Pasensya. Ako ba yun? Okay. Saglit. Di ako yun. Mukhang hindi ko po kayo naririnig. Bakit? Okay po. Sige, salita po kayo saglit. Testing. 1, 2, 3. Nga. Okay. Yung micro, Bumitaw ano ko. ako. I think yung Bumitaw ako. headphone ko kasi tinatry kong tinatry kong Buti, bumitaw din ako. paggalawin tong headset. Naghang ako. Mukhang yung headset Naghang po ako. yung aking problema kasi hindi ko kayo marinig sa headset. Yan. Pero pag ginagamit ko naman tong speaker sa laptop, narinig ko naman po. Ayan. Sige. Okay naman po, no? Malinaw naman. Okay, nice. Boss. Loud and clear. Ako, loud and clear Okay. ba ako dyan? Okay. Opo. Okay naman. Ako lang yung may problema tong headset ko. Hindi, bumitaw din ako, Pasensya po. sir. Bumitaw ako. Kaya nag-refresh ako. Bumitaw ako. Sa Okay lang po. 19th minute mark, bumitaw ako eh. Oo, kasi nagsasalita po kayo. Tapos sabi ko, parang wala akong naririnig. Tapos sabi ko, mukhang may problema. Okay. So, moving Okay. forward, pasensya po sa mga nakikinig. Nagkaroon lang tayong technical difficulty. Doon nga po sa Yung may pinag-uusapan sinasabi natin. yung sa tanong mo. Oh, yeah. About sa risk involved yan sa mga risk. victims, na mga complaints. Ano po masasabi ninyo na dapat gawin ng mga victims? Una, ulit na sasabihin natin, yung ginawa dapat gawin nila is pag bumalik sila sa kanilang pinanggalingan na probinsya. No, kung saan doon sila, doon, hindi sila maano doon. Maraming tutulong sa kanila doon. Dahil kung pipilit nila doon sila sa lugar na yun, tanda pa natin kasi, di ba? Sinasabi po doon sa press conference na yun, they're living in a place, I think in 1 square kilometer, there are 62,000 people. I think 60,000 people in 1 square kilometer. Kung baka sila mismo magkakakilala, madali sila matutuntun. Kaya mas maganda, bumalik sila sa kanyang probinsya, pinanggalingan na lang. Doon siya, okay, mag-ibang lugar sila, so wala sa kanilang nakakilala pansamantala for their safety. Huwag nila ipilit yung sarili nila na ano po doon, na mangyari na tumira pa po doon. Pangalawa, sinabi din po doon, their houses are made of light materials, meaning combustible materials like wood, tarpaulin, etc. Kumbaga, ang mangyari din ganito, ang tumatarget sa kanila, ang gagawin lang dyan, sunugin lang yung isang labayan, sunog siya ng lahat. Kumbaga another form of intimidation. Yes. Correct. Kaya maganda, umalis lang sila sa lugar na yan. Huwag nila ipilit na yung sarili nila. Yun po. Mag-ibang lugar sila. And another gusto ko rin po itanong sa inyo, in part with the victims naman, kung ang pinag-uusapan na yung mga personal accounts ng mga nangyari nitong panahon ng EJK, ano po sa tingin ninyo
ang maa-advice niyo sa mga complainant, sa family ng mga victims ng EJK, 'pag sinisimulan ng ikuwento at balikan yung mga masiselang bahagi o emosyonal na parte nung pagkawala ng kanilang mahal sa buhay sa korte? Sige ganito. Ang mga may payo po diyan po, magpakatatag sila dahil si i-re-recount mo din diyan kasi yung nasa madidilim na bahagi ng kanilang buhay. Like, yun ang hiling kasi ng kote sa kanila. Pangalawa, alalahanin nila magmaigi yung nangyari sa kanila. Dahil i-confirm kasi yun ng korte as base sa kanilang affidavit. At pangalawa, pati ka dahil ang gagawin kasi ng depensa, posible isway yun o guluhin yung naratibo. Tatanungin, cross examine kasi yun eh. At Mhm, ipipilit ng kalabila naman yung kanilang naratibo at posible ipawalang yung i-discredit na ikaw bilang witness o complainant sa nangyari sa kanila sa pangyayaring yun. at hindi po madali Kaya yun. yan yung Yung hindi gano'ng madali yan. bagay hindi madali. Uulitin muli. Oo, Uulitin totoo. muli yung madilim na pangyayari sa kanilang buhay. Hmm, Kaya dapat siya. Yun ang ano lang po na iyan nila. totoo po. Na And magpaano sila. also another thing din po 'no, with regards to the Mm. emotional aspect nung itong proceeding Yes. na ito. I would like to ask you, ano naman po yung masasabi ninyo pagdating naman sa mga lawyer? Kasi lawyers have this principle of do no harm principle sa mga lawyer. Um, Paano niyo po nakikita that this principle will guide the lawyers on the ICC proceedings to speak issues or matters with this proceeding publicly? Do no harm principle. Parang narinig yun, meron pa ng ganun palang hindi ko sa abogado kasi. Di let the proceeding do kung run its course talaga. They should do they should do say their piece and this then guys should they say their piece and that is up to the judges to shall we say analyze and check their way in all the evidences and to and fro sa nangyari po ngayon. Bahala lang Mhm. judges po dun na mag-analisa. Yun ang pag-define sa do no harm principle ng Kum- mga lawyers. Kumbaga less talk, less mistake, ika nga, especially Yun. on the public realm. Pwede rin kasi Another si wag, Yes, and kung ano na another kung ano yung let them stick to the narrative or sa storya, wag na nilang ano yun. Ang gagawin sila isa kasi, uulit-ulit yung tanong eh. Babalik-balik mhm, ka rin yung tanong eh. Yun ang correct. gagawin ng kabila naman eh. Lilituin sila. Correct. And another thing na sinabi din ng depensa, sabi ni Attorney Kaufman, parang 3% of the population lang naman ang involved. Tapos kinestyon niya rin that there is only 539 complainants or victim nung itong EJK. Bakit kailangan nating litisin ito knowing na Okay. involved Sabi is kasi, sige. Sabi daw kasi, bakit kasi it's only less or kokonti lang yan? Ba't parang analytics yan? Please take note po, sample po yan. Parang test case po yun eh. mhm, Please, ang ano po, yung there's a bigger picture, ano po yung systemic. Ang pagkakaintindi ko po dyan, they try to copy the Davao model into a larger scale, which is the whole country of the Philippines. Yun po ang ano po nila, yun po yung kanilang kaya ba't kaya nagkaroon ng mga bounty? Bounty parang ang tawag doon open hunting season kung tawagin eh. 'Di ba kada yata merong pabuya, 'di ba? Oh. Kaya nagkaroon ng kita meron kasing repeat again, let me repeat again myself again. Nagkaroon ng model, yung Davao model kinapi into national level. mhm, Kaya talagang merong sistema. Pangalawa, sabi daw, kukonti na sample. Hindi, sample lang po yun. Yung mga test case lang po yun. Yung mga pinakamalakas na yun ang pinik nila. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na kukonti lang yan. Yan, konti lang yan. It's only a part of the whole.
Yun yung pinipresent nila sa ICC. Mhm. And also po, ano po naman ang masasabi niyo po, no? Um, Mm. sabi po ni Attorney Maceda that there are still complainant and victims na hindi po kasali dun sa naunang nag-complain about dito Mm. kay former President Duterte Mm. na parang naghihinder sa kanila to actually file Natatakot pa their yun din, complaint, natatakot pa natatakot. sila. Ano po sa tingin ninyo yung mga major factor na maaring nagiging dahilan kung bakit sila natatakot mag-complain? Posible, unang factor po dyan, sa proteksyon ng kanilang pamilya. Mm. Pag nag-complaint ako, baka balikan nila yung ibang mga kano-ano ko, kaya di sila nagko-complain. Kaya ang ginagawa nila dyan, they try to keep silent only out of fear. Pero sinasabi nga ng iba naman dyan, there's a extent din to keep silent. Kaya iba dyan, pag naubos na yung takot, ano kasunod? Ano nagnanatili? Tapang nila. Kaya tumapang na sila ngayon. O, they gang up, yung mga nasagasaan ng EJK, sila buklod-buklod, nagsama-sama, at iyon ang nangyari. Kaya di ba, ang pinaka-convenient data po doon, yung ano nila, Kian, isa Mm. doon. Lead, yung parang pinaka-leader nila. So, leader, yung parang pinaging pinuno nila or nag-lead sa kanila, si Father Flavi, at yung mga naano nila, yung tito o yung kano-ano ni Kian. Nag-gang up na sila eh. Sinasabi kasi, di ba, may principle, di ba? Ang walis tingting, hindi kaya makapagwalis yan kung isa lang siya. Pero kung nagsama-sama sila, nagbuklod-buklod sila, malaki marang magagawa nila. Mm. Pero nangyari yun. Umantong yan, umabot, salamat sa mga nakuha naman channels, nakarating sila sa ICC, sa The Hague. Oh. Pangalawa, balik tayo sa kanila. Kung dito ito totoo, ba't si Nadigong that time hastily they pull out the plug sa ating pull power para umalis kagad sa pagiging member ng ICC. O talagang ibig sabihin, meron talagang totoo talaga na it's already gaining steam already. Yun po sir, yun po yung aking masasabi po. And also, isa din po sa naging punto ni Attorney Masida na parang Sige po. binigay niya rin na reaction, and I would like to ask your reaction din. Sinabi kasi ng defense lawyer na si Attorney Kaufman, sabi niya, paano daw makakatulong yung accounts ng mga biktima at makakatulong ito sa kaso nila overall sa ICC kung hindi naman nila ma-prove directly na sinabi ni dating Pangulong Duterte na siya ang nagbigay ng order para Ayun. mamatay or patayin itong mga victims ng EJK. Parang sinasabi ko, ang sinabi ko kanina, di ba? Sino ba nag-utos? Pangulo ng Pilipinas. Mhm. O, kung nagsabi ng Pangulo ng Pilipinas yan, bakit meron pong parang systemic na carry out ng kanyang pag-uutos? Ba't merong reward system na tinaguyod? O, ang tanong, bakit yung balik tayo sa Quadcom hearing last year, di ba? Ba't nagkaroon ng isang manok kada drug lord na papatayin doon. At nagkaroon pa din, masyon naging dinuguan yata, na sobra yata sa galing kaya sa naging dinuguan yata yung nangyari dun sa isang penal colony. Oh, except talagang merong ika nga na na tawag din na way or na sistema na or makinarya na nangyayari po doon that time. Na it's already been brought up in the open. Salamat sa Quadcom na yan. Salamat sa hearing na ginawa ng Kongreso kung gaano yung extent na yun. Kaya nangyari, nagkaroon po ng unang partial report si Ako, then Representative Ako, yung kanyang sa Quadcom na ito pwede nangyari po that time. Piniresent niyo yun. I think na alam po natin yun. Hindi ko nababalik-balikan. Yung para conclusion ng Quadcom niya, partial conclusion ng Quadcom niya. Dahil sabi, hindi pa rin kasi tapos doon yun eh. Masyadong malalim doon kasi yung ginawa ni Duterte. Opo. Kaya And talagang mayroong sistema talaga.
Yes, and ang masakit pa ho dito, I think, Mm. based on what I observed dito sa mga proceedings, um, ang nagko-corroborate sa ebidensya ng prosecutor, even the counsel of EJK, dito nga sa napanood nating press conference, is mismong video ni dating Pangulong Duterte. Lahat Yun ang ng sinasabi ko na, 'di ba? sige, Lahat sige ng po. nagmumutawi sa kanyang bibig Oo. ng Mm. mga presko na ginawa niya, yun lang din ang Mm. ginagamit Sige. ng mga Oo. prosecutor against Oo. Duterte. So Oo. wala siyang ika nga, wala silang kawala kahit ang ibato pa ng depensa is more on ang mga biktima is or yung mga prosecutor or yung mga legal counsel ng EJK na sinasabi Mm. were Hirap sila. they they are just taking Duterte out of context dun sa mga opinion niya. Ang problema lang, there are multiple recounts ng mga sinabi ni Duterte na nagsusuffice doon sa sinabi niyang pagpatay sa mga drug Mm. addict or pusher. Mm. Kaya parang I think sa akin ang Mm. pino-focus ni Kaufman dito is mostly appealing to the emotions ng mga judges pero it doesn't Mm. make any Hindi. sense eh. No. Masyadong You can't appeal. matindi, 'di ba? First of all, the judges are cold. May tayo sinin. Narinig ko yung kanilang cold and calculating moves ng judges. Ang, Mhm. ang wala pong pong emosyon po sa mga judge, mga hurado na yan. Tinuruan kasi yan sa kanilang profession din na sila para maging walang puso talaga. Titignan na talaga yan nila sa talaga yung mga ebidensya tsaka yung mga yung mga affidavit ng mga testigo. Wala yun at yun lang. Hindi maapit po ni Kaufman yan. Pangalawa, ang problema sa witness sa depensa ngayon is the very words ni Digong na kanya-kanyang i-debunk mismo. Which is talagang kitang-kita natin dyan. Lalo yung pinakahuli po doon, yung pinakita po doon, yung di bang yung narinig natin, yung boses ni Digong sa video, Mhm. yung para may pulang pickup o dalawang pickup at gumanon, di ba? Kaya narinig yung o paano i-debunk yun? Talagang Ano nag-usang may sinuutos. yun nga eh, tsaka ano eh, sabi nga nung ibang mga lawyer na nag-analyze nito, nung pinapanood ko yung kanila opinion dito, sabi nga nila, mismong si Digong ang naghukay ng kanyang Kanyang ano sariling eh, hukay. oo, siya Libingan. yung sariling naghukay sa kanyang sarili. Kasi kahit siya din ang nagbibigay ng mga statement na nagko-corroborate doon sa sinasabi niyang papatayin. I think so, yun eh. Alam mo yung bata pa tayo, Pilkas. Mhm. Alam mo yung si Bugs Bunny, hinahabol Mm. siya ng aso, pero yung aso, perong leash, Mhm. na tatayo lang siya doon, then, pang, hanggang dito na siya. Yan ang akala ni Digong, na parang untouchable siya, hindi siya maano sa Pilipinas. Mhm. Hindi siya maaabot ng ICC sa Pilipinas. Pero nakalimutan niya, meron pa lang yung aso na yon, which is yung ICC, nakawala na pala sa kanyang pagkaka-leash at siya sinakmal na. In Kumbaga sa what way? multo, hinahabol siya ngayon. Hinabol na ngayon siya. In what way? Interpol. Mm. Ngayon, no, was brought there, ayun ang problema ngayon. The Totoo, very words totoo. And ngayon, he's been adjudged already. Kaya correct. ang po dyan, ang payo po dyan yata talaga is high time na lang, say, i-guilty na lang Mhm. to cut the short mag-plead guilty na lang siya. Dahil una kasi, ubos yung kayamanan Oh, nila Sarah. Maubos, malilimas talaga. ang ano Yung kasi vista mahal pa lang din. ni Kaufman, million yun eh. Million na. Sobra, sobra. Malak Pero sobra eh. Sir Events, before we continue, again, dahil nandito na tayo sa bandang last part ng ating kwentuhan ngayong podcast natin, Sige pa. sa mga nakikinig po right now, kung meron po kayong direct question po kay Sir Events Horizon habang naka-live po tayo, lagay nyo lang po dyan sa comment section at babasahin po natin at patatanong po natin kay Sir. Or kung mga nag-live replay po kayo, basta maglagay lang po kayo ng comment sa replay and then we'll try to answer it at send po natin kay Sir at para po masagot niya. And also, don't forget to follow us using your phone. Scan lang nyo po yung QR code na nasa taas and you can follow us. And also, paki-like and share na rin po tong video para mas marami pong makanood
sa ating mga kwentuhan. And going back dito sa pinag-uusapan natin, para po sa mga late na nakarating, pinag-uusapan po natin yung press con ni Attorney Paulina Masida. Dito po siya po ay counsel to the ICC ng EJK victims. Iba pa po yung prosecutor. So these are separate attorneys po that represent itong mga EJK victims. Dahil we are going further dito po sa last part ng ating kwentuhan, gusto ko po itanong, no, Sir Evans, dahil sabi na rin ni Attorney Masida that this procedure or this proceedings is like a jigsaw puzzle. Kailangan daw Yes. every detail, every small information ay kailangan mapagtagpi para makuha yung bigger puzzle at mapatunayan that all of this was directed solely by the former president with his parang co-conspirator na tinatawag. Ano po sa tingin ninyo yung mga nakikita natin na foresee na mga importanteng bagay o detalye na kailangan para masuffice at makuha natin yung pinakamalaking puzzle dito sa issue na to? Okay. Ang pinakamalaki para sa akin, opinion ko to. Yung enough to pin down yung ano ni Kidigong na siya talaga meron pong kagagawan sa ano niya. Siya yung parang pinaka-mastermind. Yun ang Ano parang po sa patunayan. ano po sa tingin niyo ang pwedeng magamit ng prosecutor kung sa ganyang anggulo? The very words of Digong itself. Yung mga The videos, very ano? words. Oh, the very words. Meron akong nabasa kasi kahapon sa Mm. sa ibang yung tipong indirect po. Hindi yung parang lumalabas, hindi naman kayo parang pumutok ng baril, pero ikaw yung parang naputos sa puputok ng baril. Yun ang sort of indirect na command. Indirect Mm. na nakasama doon. Yun, ang nangyari doon, siya indirect. Indirect na naputos. Tandaan po natin po, ang mga pulis po dating kasi sumusunod sa utos niya. Una kasi, una merong monetary. Pangalawa, merong pangako yung Pangulo natin. Naging Pangulo natin bago sa PBBM na pwede silang i-grant ng pardon kagad. Bahala sa inyo. Kaya yung ginawa ng polis, yun nga. Pero nangyari yun. Ilang polis sa kanila ang naipit yun. One good example, yung dumalaki kay Kian, I think 3 yata doon, nasa kulungan. Ginawa parang sinakripisyo at para to please the public. O pwede di pa rin sapat yun. Kaya talagang yun yung pinakamalaking yung piraso. Parang, sinabi ko diba, jigsaw puzzle na ba? Ang jigsaw puzzle, they will try to link all the joints together. Dapat yan. Yun ang para magiging susi ng ng prosecution sa yan. Ayan. And before we go over, may tanong po si Kainaro. Sabi niya dito, ang tanong bro, ano ang pinakamabigat na ibinanat ni Kaufman sa prosecution presentation? Parang wala eh. Dahil kasi hirap nga siya. Ang ginawa nila niya, di-resort na into politicking. Pinapakita nila niya that the present government is out to neutralize the Dutertes. Yun na naalala ko sa kanyang yung unang araw ng presentation ng confirmation hearing, yan sinabi niya eh. Parang yun ang naging naratibo nila na parang is out. They're out to destroy. At saka isa pa po na idagdag ko. Ano din eh, yung testimony ni Kaufman is geared towards the messenger. Kung baga hindi ka malinis na tao, bakit ka nagrereklamo? Hindi kompleto ang information na binibigay mo ng mga complainant. How would we know that they are credible or valid? Diba? Yan ang ng depensa na imamalign, i-discredit yung humahabla kay Kinetico. And also, parang inopen up din ni Attorney Kaufman yung issue ng may letter na binigay si BBM before as a candidate na parang hindi iaano
tawag dito, hindi padadakip si Duterte nung siya ay kandidato pa Oh, lang yun, to The nakita ko Hague. na yun na parang Mm, guarantee. The mhm. guarantee. And the letters guarantee po yun po. Ang ano ko kasi is, ako, opinion ko ito rebuke me if you must. If the Dutertes become a good boy, naging tahimik siya, hindi nga may binabanatan ang ating pong gobyerno, pinagbabantaan, hindi naman tayo hapon sa ganito eh. Eh nangyari Tam kasi, ang tawag kasi, merong pasensya. Merong pasensya eh. Ang parang nangyari kasi, alam mo yung, ano, yung, I think you, if you heard yung si Ron Llamas, di ba? Yung mga sword of Damocles sa ibabaw ni Digong, nagsipagbagsakan tuloy. Ang nangyari sa'yo, ikaw ka, na maraming maring mangyari sa'yo, dapat ikaw nag-ingat ka, pero hindi eh. You push your luck too much eh. Kaya ano alam nangyari mo sa'yo? Ayan na. alam mo ano, Oh, Sir yun lang. Evans, ang nap Inaalino kayo sa dahig. alam mo napansin ko diyan kaya nangyari yan kay Digong, wala kasi nagko-correct sa kanya, eh, 'no? Oh, Wala ayaw. siyang ha? Ayaw. Ayaw siya Oh, i-correct. O hmm, siguro, magbe-benefit din kasi anak niya kasi ang sitting by VP. Pag hmm, nagawa nila to, jackpot sila. Makasunod, hmm. dalawang Duterte. Mm. Tsaka parang ano kasi 'no, parang, nung panahon niya din 'di ba wala nagko-correct sa kanya at parang wala siyang Mm. political ano, manager yung nagfi-filter ng puwede niyang sabihin. Mm. Basta kasi Tama. hodang anong sabihin niya, yung Takot. magje-jet ski daw siya, Mm. 'di ba? Yung papatayin niya ito pagka nanlaban. Eh, hindi naman lahat ng tao, they take ano 'yan, hindi lahat ng tao iniintindi yung sinasabi niya with context. Alam naman natin mga Pilipino Mm. hindi naman 'di ba, literal tayo minsan, Mm. eh. Lalo na nung panahon ni Duterte 'pag sinabing patay, patay talaga ang tingin. Talagang the Oo, way we patayin niyo think yan. about it. Isa pa po alam niyo Sir Mm. Evans, and I wanted to ask O sige your po. ang dami ko na pong kini-question sa inyo. Alam ko this is the last part pero ano ko na, Oh, abusuhin ko dami. na Then, po. of course, Ab Sir Pilcas, pwedeng pa-request. If I will recommend somebody to interview about ICC, that's Inaro. Yung yes, 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 nasa yes. chat box natin. Yeah, He's the yeah. one talaga, I believe so from since day one na umano yung ICC, nakasubaybay na po yun po. Kaya hats off po kay Kainaro po. Kay Kainaro. Yeah. Hats off po sa iyo. Siya ang Yeah, at talagang dapat na i-ano may natin siya. Siya talaga, magaling si Kainaro tungkol po dyan. may schedule na po Yan. tayo. May schedule na tayo kay Kainaro. Oo. We're Oo. working on the schedule lang. Oh, Ayan. I Ano na yan, recommend on the move. Kainaro sa ano Yeah. sa ganyang ano sa ulo sa ICC. Yes, Paano yes, yes, yes. nasubaybay niya kasi yun eh. Okay. So, balik po Yeah, tayo sa ano natin nawala yung train of thought ko, sa ano. sir. Okay, pasensya na Nawala po. hindi, okay Hindi lang, okay lang. yung ano, yung So, ICC inano yes, sa yes. ICC. And I think Mm. I think dito natin makikita yung procedure. Sa akin lang sa bandang huli Mm. nito, I think it's more of like it's justice for the I think justice for the victim kung makonvict Yes. si Duterte or justice for the Duterte kung di siya makonvict, 'di ba? That's it. Ay, Yun lang naman eh. sir, may nagsabi, if he was not convicted, he will come back to the country like a conqueror. Well, Sinabi na ano yun. May hindi nagsabi doon sa ICC na yeah. yan. Well, yan ang If pwede he's not, mangyari. he will come back like a conqueror. At maaaring maging ano yan. Magiging ano yan. Magiging ano yan. Magiging ibalik yan sa pamahalaan natin. Isang moral boost yan kay Sara Duterte sa pagiging ano, sa pagiging presidency. Yes, and yan yung magiging future kung ganyan man Yeah, ang that's mangyari. the future. Ang sa akin lang, at the end of the day, sira na eh. Sira na yung legacy niya. Sira na rin Sira yung talaga. naipundar niya, sabihin nating political career nung panahon na yun. Kasi ang pinag-uusapan kasi natin dito yung di umano yung legacy niya eh, na paunti-unti nasisira dahil sa mga issue na to. And I think, Nabura. yes. Nabura. And I think doon nga doon sa pinag-usapan natin yung last topic. Ako naman ang takeaway ko lang dito, simple lang. Sige po. Sa lahat ng pagkakataon na may pagkakataon ang mga EJK victims na dumulog sa sistema ng hustisya sa Pilipinas, hindi po nila nagawa na gawin iyon dahil sa napakaraming rason. At isa doon, yung pagiging injustice against the victim versus sa mga Duterte. Influence,
mga Agree. pananakot, 'di ba? Pati nga even Ombudsman Remulla is saying wala na silang makitang ebidensya para ma-proceed ang Sige. isang legitimate investigation. O Kaya sige. sinabi rin niya na that Ombudsman also said it's Sige. better to go to ICC para may fair and equal trial. Yun ang Okay. Sususurugan kita dyan. yeah, I will and add up more. Suppose si Digo is nahuli sa mm, Pilipinas. Ang daming mangyari po dyan. Ang daming option. Una, babanatan ng motion. Papabagaan nila yung kaso sa Pilipinas. Pangalawa, please take note po hawak nila Korte Suprema. Hawak na ng Korte Suprema. Tingnan mo yung ginawa nila kay Ganyan, di ba? Yung sa next yung unang impeachment ni Sara, di ba? Ang nagpaano yung Korte Suprema. Hawak na sa Korte Suprema. Kaya tama talaga na ang mga biktima po will go to the ICC. Now, for the defendants also, tama naman din, dapat tangkapin nila na at least, kung ano man sabi ng ICC, ang gobyerno po natin po, wala pong hold po doon. Hindi naman sasabi nila na inumpluwensya ng gobyerno PBBM yung ICC. Hindi, dahil wala. Everything's fair that time. Everything is fair for both victims and for the Dutertes po. Kaya dapat tama yung proper forum na yan. Yun po para sa akin. Hindi po pwedeng, pag sa Pilipinas kaya, dahil motion Ang dami hilingin Papatayin nila yung kaso kung hindi na maraming motion to the point na yung tao, mawalan ng gana nila, posible, they will not accept no, let's say, out-of-court settlement. Na lang, babayaan na yung tao to para manihimik na lang. Kaya maganda talaga, ito nasa ICC. Why? I repeat it again. Everybody's fair. For the victims, they feel that they have the justice they want. For the Dutertes also, dapat tanggapin din at least ito fair ground dito dahil wala masasabi nila dapat na hindi po pwedeng influensyante po ng ating pang gobyerno dahil nasa labas po ito. Will Gomer to influence po the ICC. Kaya tama lang na ito din nila po sa ICC po, yung po para sa akin. yan. And Sir Vince, thank you. At malaman na ating kwentuhan ngayon at alam naman natin, this is a bit, for me, personal, this is a bit close to my heart dahil meron ako mga kamag-anak na kilala na naapektuhan ng EJK at minarapat na lang nila hindi ko ikwento kung sino sila. Yeah. Pero maganda kaya lang na napag... Kaya talaga, we see now really one aspect of the law. One is the long arm of the law. Wala talaga sa mahabang kami ng batas talaga. In what form po yan? Tulad po yan, like sila Digong, di ba? They try to shield themselves from the ICC by bolting out. Ano nangyari po? Nagawang parang po ng ICC para sa ipadukot through Interpol. Na hindi po pwede rin kasing gawin yun. Hindi pwedeng gawin yun. Kaya po, yun ang ano po dyan talaga. Tama. Yan. Okay. And I think yun nga, so as I was talking din kanina, sabi ko importante kasi na pag-uusapan natin ito, not just the technical side of it, at least mabigyan natin ng panahon at puwang yung mga victims ng EJK. Kasi yun ang importante dito, hindi naman si Duterte, sa totoo lang naman, di ba? Yun ang importante dito, yung mga biktima. Kasi hindi na natin may babalik yung buhay na nawala. Di ba? Yung panahon na hindi nila makita yung... Alam mo, ang hindi rin biktima yung mga batang nadali, they could be somebody. Yung mga bata is 1 year old, musmusnade po, mga bata na sinasabi, mag-ML lang doon sa isang lugar, bilang bamya, pagkatapos beng, tapos na siya. Sayang yung mga batang yun. Sila could be one of the responsible persons po someday in their society po talaga. God knows what could they have been kung sila lumaki. Ngayon wala na. They snap out forever. Correct. And I think sa mga listeners po natin at sa mga manunod po nito, replay, may gusto po akong basahin sa inyo and I want you guys to be reflective and answer it to yourself. I-try nyo po itong
sagutin sa sarili ninyo po. Yung sa pinag-usapan natin ngayon, it reminds us something. Ano yun? Sige po. Behind every number is a human story. Yung Wow. ICC process may feel technical, but the heart of it is very simple. Truth, accountability, and protecting people from further harm. Naniniwala ka ba dito o hindi? It's up to you guys to decide on what you True. think. I Pero believe so. sa aking pananaw is lahat nung narinig natin ay totoo dahil nanggaling ito sa mga taong namatayan. Taong wala ng pagkakataong maibalik yung buhay na nawala. Yes, napag-uusapan natin. Yes, maraming mga nagrereklamo, issue sa mga biktima, unfair treatment sa mga Duterte. Pero ang hindi natin napag-uusapan, yung bang unfair treatment sa Duterte, katumbas ba nun yung isang buhay ng isang pamilya o miyembro ng pamilya na hindi na nila makikita yung kanilang kapamilya dahil nasangkot dito? 'Di ba? Makakapagsalita ba yung mga namatay nung panahon Wala ng na. drug war Mm. sa ICC? May panahon ba or may pagkakataon ba itong mga biktima ng EJK na pumunta ng dahig kapag kinakailangan nila? Ito yung mga Wala. sigalot na kailangan nating pag-isipan at bigyan natin ng tanaw. Kasi hindi natin napag-uusapan yung mga biktima eh. Napag-uusapan natin si Duterte. 'Di ba? So, yun lang ang gusto kong personally iwan sa inyo before we end our podcast. At sabi ko nga sa lahat po na nakikinig, again, maraming salamat po. At marami pa po tayong talakay, huwag kayong mag-alala. Makakasama po natin si Sir Events Horizon in our future vlog sa mga politics. And kung may sabi ko nga, kung may mga questions kayo after our live, lagay nyo lang sa comment section and then we're gonna read it. At I'll send it to Events Horizon para masagot niya po. Again, guys, thank you so much. At Sir Events, Thank you rin maraming po. salamat. Ako rin po, Sir Pilcas, thank you for your time po. For your time po na for accommodating me in a state like this. No? Kaya, ako rin papasama po muli po sa na to be one of your, let's say, sa mga podcast po talaga po. And muli po, again po, tanda po natin po, I believe so Duterte already has said, yung intention po masyado pong nakikita Duterte na. And sinasabi nila na misjudgment, mistreatment po. Think about po natin po yung na-stop po yung confirmation of charges po before. Maraming test po doon. They exhausted everything now. Maybe it's high time to hear now their victims already. Yun po yung aking pong last thoughts, last talk po sa podcast nito. All right. So, guys, ingat po kayo lahat. And again, Yeah, God first. Thank you po. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Type of stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro.